Amen. Ayun. Salamat po muli sa araw na ito. Welcome po muli sa HCC Morning Devotion. At salamat sa Panginoon sa patuloy na paggabay, pag-iingat, pag-akay niya sa atin sa araw-araw. Busy man ang lahat, pero andun yung heart to seek God. Andito tayo maaga pa sa mga taga-Pinas. Mas maaga po dyan ng 1 oras, pero andun yung heart para po magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon at ipina-priority si God. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa dito po sa Japan. Blessed holiday po sa bawat isa. Sa mga taga-Japan po, pwede pang matulog, pwede pang magpahinga kasi ito yung opportunity na makapagpahinga sa haba ng pagtatrabaho natin. Di po ba sakit ng katawan? Pero hindi alintana ito. Mas kailangan natin ang pagkain spiritual. Kailan laban? Kaya andito po tayo para makinig, magpalago, mag-encourage sa bawat isa. At salamat po sa mga nagdaang araw na itinuturo ng Panginoon sa atin. A new life with Christ. May new identity na po tayo nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon. At tayo mga anak ng Diyos, kaya mag-aral po tayo para po tayo magpatuloy. Ito po yung umpisa, ang ating pananampalataya. Umpisa. Amen. At ito po na kailangan, the oldest can, the newest can nga sa 2 Corinto 5:17. Kaya magpatuloy po tayo. Kaya ang pinag-aaralan po natin, to be a Christ-like po. Magpatuloy tayo sa kung ano yung purpose ni God sa buhay natin. Tayo po yung mga follower, disipulo ni Jesus Christ when we accept Jesus Christ in our life as a Lord and Savior. At kailangan nating magpaturo, magpagabay sa banal na Espiritu. At sa pamagitan ng kanyang salita, sa araw-araw po natin nakikinig, isa buhay daw po natin ito. Tutulungan po tayo ng ating banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Kaya po, ayan. Salamat po, Mimi G. Siya po ang ating exhorter today. Good afternoon po sa mga taga-America, Sis Mary Grace, Sis Mary Rose, at sa iba pa po na kapatiran natin na sa Amerika. At sa mga taga-Japan po, Sis Annelie, Sis Karen Joy, Sis Janet, Sis Anna, Sis Cathy, Sis Mais, sa iba pa po. At Sis Brother Paz, ang ating pastor na nasa Pinas po. Good morning po. Salamat po. Ang aga, pero andito siya. Nagpapasyal na agad sa kanyang bagong journey, bagong iniatang sa kanyang lugar ng Panginoon. Arakan si Abraham. Abraham kung saan dadalhin. Andun yung pagsunod sa Panginoon. Amen po kay Nanay Merlita. Nanay, kanina kay Nanay Lolita, nandito siya. Nalalaglag po yata, Kaya, sana ay makabalik ang ating Nanay Lolita, Sis Cathy, at Sis Mai. Salamat po sa pag-iingat sa inyo, sa pamamasyal ninyo na sa Tokyo, Disneyland. Ayan. Salamat po sa pag-iingat. Nakarating kayo at naka-uwi ng ligtas sa tulong ng Jesus. Amen. Sige po. Pwede pong pakilid ng prayer. Yun pong ating ngayon. Maglilid ng prayer ngayong araw na ito na kinausap ng Panginoon. Maumpisa natin sa Monday na ito. Alam na kung sino. Sino kaya ang unang magtataas ng kamay dyan? Ayan. Babangon na po yan sa higaan niya. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Good morning. Okay, let's pray na po. Let's pray. Ay, hindi bumangon sa higaan. Let's pray, okay? Amen, salamat, Sweet Mary. Yung exhaust fan ko eh. Okay lang po, okay lang. Father God, napakabuti po ninyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. There's another week for them, Panginoon. At maraming salamat po sa pamamahid na ibinigay niyo po sa bawat isa ng mga tiga-Japan, Panginoon. At sa buhay rin po na aming kapatid na Ramen, nandito ngayon, Panginoon.
At maraming salamat sa panibagong yugto ng kanyang journey, Panginoon. At sa maghahatid ng Word of God for today na si Sis Gina, O Lord, maggabayan niyo po siya, Panginoon, and let the Spirit speak for her, Panginoon. Sa puso ng bawat isa, Panginoon, tulungan niyo po kami na i-prepare ang aming isip at puso, Panginoon, to understand your word, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na paggabay niyo sa bawat isa sa amin, at maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran, tiga Pilipinas, at sa amin dito ni Ate Gina, Panginoon, mga tiga Canada, O Lord, sa buong araw na napaka-productive na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa paggabay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. And this is it, O Lord, humihingi kami ng wisdom, Panginoon, ng knowledge sa inyo, O Lord, para maintindihan namin ang inyong mga salita. I pray all of this in the name of your sweet, sweet Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen and amen. 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 Fired up Ayan, tayo, binabati Mimpi. ko sa online, sa live po, sa live natin. Welcome po sa HCC Holy Course Church Morning Devotion. Salamat po, Sis Mary Grace. O nga pala po sa mga taga-Canada, sa Hong Kong, sa ibang lugar na kung nasan po yung ating mga kapatid. Good morning. Blessed Monday po. Ayan po, salamat po, Sis Mary Grace. Umpisa na po natin ating gawain sa salita ng Diyos. Okay po. Magandang umaga po sa Japan at sa Pilipinas, at magandang hapon naman po dito sa Amerika at sa Canada po. So bago po tayo mag-start, recap muna po tayo, hindi po, kasi sa last day po tayo ng The Starting Line, Your New Life in Christ. So napag-aralan po natin, yung day 1 is the big win. Ano po ba yung big win na sinasabi nila? Ito po yung salvation natin. Salvation natin na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon sa kanyang, dahil po tayo ay tinanggap na po natin ang kanyang nag-iisang anak na si Hesus Kristo po. And day 2 po, missing the mark. Bakit nga ba may missing the mark tayo? Kasi po meron pa rin tayo sa ating, dahil nandito pa po tayo sa kamunduhan, meron pa po tayong mga kasalanan. So marami po pa tayong dadaan ng mga problema, trials na sinasabi natin. Ito po ay dahil hindi po natin pa nagagawa yung talaga natin po dapat gawin. Ano po yun? Isuko po natin ang ating puso, yung laman ng ating puso, kung ano man po ang meron dyan. I-repent po natin yan sa ating Panginoon para po tayo ay hindi na po natin ma-miss yung mark, yung kanyang gusto po para sa atin. And then, day 3 po, napag-aralan natin yung Master the Basic. Ano po ba yung Master the Basic? Ito po is yung constant communication natin po sa ating Panginoon. Yung pagdarasal po, yung fellowship natin, yan. Yan, ang Master of the Basic po tayo na yung ating paglakad po ay andyan naman po, may tutulong naman po sa atin ang ating Biblia. Dahil yan po ay ang kautusan ng ating Panginoon. Napakaswerte po natin at meron na po tayong nababalik-balikan kung meron po tayong nalilimutan o tayong nadadapa. Ang lahat po ng kasagutan ng ating problema ay nasa word po ng ating Panginoon, ang Biblia po. Then day 4, power up. Ano po ba ang power up? Ito po ay ang paglago natin sa ating paglakad sa ating Panginoon. Ang maturity of our Christian life. Ito po yung power up. So, ito na po yung hinahayaan na po natin na ang Holy Spirit na mamuhay sa ating puso. Hinahayaan natin ang Holy Spirit ang mag-guide po sa atin. And then, day 5 po is Heart of a Winner. Ito po yung sinasabing tayo ay mga God's soldier na kakalabanin po natin yung mga evil forces na nasa paligid natin, na tayo po ay maglalaganap ng kanyang salita sa lahat po ng ating mga nasasakupan, ating mga kaibigan, ating mga pamilya, kapitbahay po. And then, sa day 6 po, sinabi the ultimate coach. Sino nga po bang ating ultimate coach? 3 tao sa isang persona. Ito po ang ating Panginoong Ama, ang
ating Panginoong Hesukristo na kanyang anak at ang Espiritu Santo po. Sila po ang ating ultimate coach, na sila po ang nagbibigay sa atin, ay pinararamdam po nila sa atin na ating ang pagmamahal. Tatandaan po natin kung ano po ang dahilan kung bakit po napunta ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. And then, andito na po tayo, ang ating last day. Take the challenge. So, bago po ako mag-start, dasal po muna ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me and give me boldness. Panginoong Ama, na ang lumamatawi po sa aking mga labi ay tanging lamang naayon sa inyo pong salita. At kung ano po ang gusto niyong ipahiwatig sa aking mga kapanapalantaya, Panginoon, sa aking mga kapatid. Ganon din po, Panginoon, humihingi din po ako ng gabay sa mga taong nandito po ngayon sa online at sa mga nakikinig po sa aming live at manonood at isa-share pa rin po ito, Panginoon, na ang kanila pong marinig ay tama lamang po na ayon sa inyong salita, Panginoon. Wala pong ibang dapat mamutawi sa aking mga labi, kundi yung lamang pong gusto niyo at ibig niyo po na amin pong itong hihimayin, pag-aaralang maigi, Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, ayan na po. Take the challenge. Ready na po ba tayong lahat sa challenge na ibibigay sa atin ng ating Panginoon? Ano po ba ang challenge na yon? Lagi po natin itong naririnig. Kahit na ano pong topic natin na ating pinag-aaralan. Ito pong versikulo na to, lagi po natin itong naririnig. Ito po ay ang Mateo 28:18 to 20. Meron po bang pwedeng magbasa ng Matthew 28:18 to 20? Amen. Wala lang, G. Okay. Yes po, thank you po. Lang, ha? Tagalog po ako, ha? Yes po. Yung Mateo 28, 28 verse 18 to 20. Yung last three po na verses. Mateo 28, 18, hanggang 20, Yes po. 20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Amen. Salamat po. Ang aming sweet na si Cathy na gusto ko laging kakata. So, ito po, di ba? Ito pong chapter na to, ito po yung resurrection na andito na po yung resurrection na ibinigay na po kasi natapos na ng ating Panginoon yung fulfillment na po ng prophecy from the Old Testament na makikita po natin yan sa Isaiah, sa Daniel, sa Jeremiah. So, ito po ay fulfillment. Kaya sinabi niya po dito na ibinigay na sa Kanya. So, para po naman sa atin, so babalikan po natin yung nandun sa day 7 po. Na sinasabi dito na pag tayo ay kumbaga nga po sa mga atleta, hindi po ba pag meron tayong pagmamalaki pag tayo ay nakatagumpay, nakakuha ng medalya, meron tayo ang first place or running up. Parang pinagmamalaki po natin yan. Ito ay para sa mga atleta po. Okay? Pero tayo naman po, kung titingnan po natin ang ating mga nakaraan, hindi po ba tayo ay parang pwede na po natin ipagmalaki rin ang ating sarili. Bakit ko po nasabi yan? Kasi ko po, kung babalikan natin kung sino tayo dati. Po, ano yung buhay natin dati bago tayo
natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo, bago natin siya tinanggap sa ating mga puso. Kung babalikan po natin yon, napakalaki na po ng pagbabago, hindi po ba? Pwede na po nating sabihin, talagang ito ang napakagandang testimony po natin na ibabahagi sa mga tao na kilala tayo. Kasi po, pwede nating sabihin sa kanila na dati akong ganyan, pero ngayon binago ako ng aking Panginoon. Binago. So yun po ang ating way. Doon po natin ipapasok. Yes po, sinasabi, baptize them with the Holy Spirit, yung pong baptismo. Sa atin naman po na wala pa po tayong, hindi po tayo ordained. Kung tayo po ay pwede, siguro po is, we have to ask the pastor, our pastor, kung pwede na tayo. Pero sa akin po kasi ang alam ko, you have to be ordained. Pero pwede po tayong magbahagi. Pwede po natin ipalaganap pa rin ang magandang balita sa mga tao. Yun po ang nating sinasabing ipagmamalaki. Hindi po ipagmamalaki dahil tayo ay naging matagumpay. Ipagmamalaki po natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay po natin, sa tulong ng Espiritu Santo. Ito po, kung babalikan natin yung nakaraan natin, napakalaki naman po. Siguro bawat isa sa atin, katawanan na lang natin yung mga naranasan natin. Kung babalikan po natin ang buhay natin, kung ano tayo noon at ano tayo ngayon. Amen. Dito po natin makikita na talagang ang pwede natin siyang ipagmalaki. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya dito naman po, pwede po bang pabasa ang Ecclesiastes 3:11? Kung meron pong makakapagbasa. Ecclesiastes chapter 3 verse 11 po. Sa Basahin pwede ko po. pong magbasa. Ecclesiastes o mga ngaral po, di po ba? Opo, mga ngaral 3 tapos 11 po. Okay, basahin ko po. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. God has made everything fit beautifully in its appropriate time. But He has also placed ignorance in the human heart, so that people cannot discover what God has ordained from the beginning to the end of their lives. Salamat, sweetie. So dito po sinasabi, inilagay naman po sa atin ng ating Panginoon yung eternity sa puso. Bakit po? Hindi po ba dati yung ating kanunununununununuan, ang una po nating magulang na si Adan at Eva, hindi po ba sila ay lumalakad sa ating Panginoon? Nagkaroon lamang po ng kasalanan nung pong nagkaroon ng temptation na nakuha naman po. So, andun na po yung nasa puso na po natin, na planted na yung eternity sa human heart po. We are created for a great eternal purpose po and destiny. So, ngayon po dahil naputol yun, gawa nga po ng kasalanan, tayo po ay nahihirapang muling bumalik sa ating Panginoon. Sa lumang tipan po, ang mga tao ay nag-aalay ng mga hayop para lang po sila ay makalapit muli sa ating Panginoong Ama. Pero dahil nga po hindi po masatisfy, hindi po nagpapasayang maigi sa ating sa pag-aalay, kasi po mag-aalay, pagkaalay mo, paglaypas mo, gagawa ka na naman ng kasamaan. So, kahit na ano pong pag-aalay na ginagawa ng mga nakaraan sa malumang tipan po, nagkakasala din sila. So, nawawala pa rin po yung relationship nila sa ating Panginoong Ama. Kaya po ipinadala dito sa lupa ang kanyang nag-iisang anak po na si Jesucristo upang tumanggap po ng ating kasalanan. So, yun po ang naging dahilan ng kanyang yun po ang purpose, eternal purpose and destiny. Ngayon po, ang purpose naman natin is to be with our Lord Jesus Christ.
sundin po yung kanya, ipagpatuloy po yung mission niya. Ano ba yung mission niya? Ito po ay magkaroon nga tayo ng relationship sa ating Panginoong Ama. Dahil nga po sa nagkaroon na pagkakasala, napalayo po tayo, naputol po ang komunikasyon, wala po tayo. Kumbaga nga po, sabihin na lang po natin, alam naman po natin lahat yung parable ng prodigal son, hindi po ba? Hinayaan siya ng kanyang ama na nung naintindihan niya yung hirap, kung paano ang mangyari na sinabi niya kahit na siya ay maging katulong na ng kanyang ama, makabalik lang siya sa pamilya. So, ganun din po tayo. Tayo po ay mga prodigal son pa po nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoon. Okay po, the three person of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngayon po, ang mission natin ay palaganap po ang magandang balita sa bawat sulok ng mundo. Gawin ko ng example po, si Kapatid Paz. Hindi po ba galing siya ng Cebu, napunta siya ng Camarin, and then from Camarin, napunta po siya ng Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, ngayon nasa Zambales po siya. So, kahit po siya pastor, dahil napupunta po siya sa iba't ibang lugar, na ibabahagi niya po ang salita ng ating Panginoon. At mas marami pa pong natututunan ang mga nakakasakop pa niya. Hindi po ba narinig po natin kay Kapatid Paz, yung nung sa Nueva Ecija na dati wala naman silang mga Bible study. Ngayon po nagkaroon na sila ng youth Bible study, meron ng men's Bible study, nagkaroon po, umibay po ang nananampalataya sa Nueva Ecija sa pamamagitan po ng ating kapatid na pastor. Ngayon po, ang new mission niya po is sa Zambales. Doon naman niya po ipapalaganap ang salita po ng ating Panginoon. Yung pong kaalaman nila doon, mas madadagdagan pa po. Dahil po, yun ang mission na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Tayo po ganun din. Kung ang mission po natin is gawin ito yung challenge na sinasabi. Kaya nyo ba i-take ang challenge na yan? Na kung saan kayo ipapadala ng ating Panginoon, tatanggapin ba o kayo magiging katulad ni Jonah na tatakbuhan muna ang inutos ng Panginoon bago sundin? Yung pong verse ni kapatid na Isaiah, pareho po kami. Yung po yung nakalagay doon sa aking prayer card nung ako po ay sumasama pa po doon sa Sea Hope na kami nagdadala po ng mga ng pangangailangan ng mga lugar sa Caribbean. Ngayon po si kapatid naman, within lang po, kumbaga driving distance po si kapatid, na madali siya makahingi ng tulong or madali niya pong makontak ang Mother Church. Kami po naman, nung ako'y missionary na dahil nasa dagat kami, magkakantay pa po kami makadaong bago po kami makahingi ng tulong kung meron kaming tulong na kailangan gawin. May sira sa barko, kulang kami ng pagkain, mag-aantay pa po kami for the provision. So yun din po yung challenge. So sa atin po, kaya po ba natin yan? Atin yan ang ating Panginoong Jeanette. Ilalayo kita sa Toyota. Dahil kaya na po ba? Kay Grace, isipin niyo po, si Dearly, galing sila ng Maryland. Meron siyang kapitbahay na nag-start sila ng ladies fellowship. Pero dahil po sa trabaho, napalipat po sila ng North Carolina. So, may challenge ulit po si Dearly. Sino naman po ngayon ang niya sa North Carolina, sa mga kapitbahay niya? Sino ang makikilala niya na pwede niyang sila mag-start ng Bible study? Na pwede niya rin i-disciple. So, ganun po yun. Tayo po, bawat lipat po natin ng lugar, mapatrabaho man po siya or mapabahay, yun po ang ating challenge. Sino ang pupuntahan natin? Sino
Sino ang ating pagsasabihan? Kanino natin ibabalita ang magandang balita na iniwan sa atin, na inutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Ito nga po yung sinasabi na ang tawag nga po natin, di ba? The Great Commission. Kasi inutusan po tayo. Hindi lang po yan para sa mga pastor, sa mga elders, sa mga deacon, sa mga leader po ng bawat cell group. Hindi lang po sa kanila yan. Sa bawat nananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat taong tinanggap po sa puso nila ang ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay inuutusan din ng ating Panginoon. Kanino? Unang-una po, lagi natin sinasabi sa ating mga pamilya, sa anak, sa asawa, kapatid, magulang. Yun po ang ating unang ministry sa kanila. Sa kanila po una tayong magpapahayag, ibabalita. Okay po. So, alam ko po, mahirap yan kasi nararanasan ko naman po yan sa mga siblings ko na hindi sila open. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Idinadaan ko po sa pag-post ko sa social media. Alam ko naman po na kahit hindi sila nag-like, nagta-thumbs up, pero nababasa po nila. At naririnig din po nila yun. So hindi po ako tumitigil kasi nga po, kahit po hindi natin nalalaman na tinanggap na nila ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nagtatanim. So, tayo po ay hindi naman po natin kailangang pilitin ang mga tao. Ang tayo po ay kailangan lang itanim po tayo. Kasi ito po ginagawa natin, yung mga nagpapasa po ng mga Bible verses online na hindi po natin alam kasi kung sino ang nakikinig dahil social media po yan. Pwede po yung makarating kahit saan. So, makikita na lang po natin yung reward na yan pag tayo po ay napaakyat sa langit. Tapos, imagine nyo po, naglalakad na kayo tapos may biglang tumatakbo sa inyo, sasabihin, salamat kung hindi dahil sa ginagawa mo, kung hindi ka nag-join nag-share ng mga Bible verses, kung hindi mo binabasa ang Biblia, ang salita ng Panginoon sa social media mo, hindi ko matatanggap, hindi ko maiintindihan, hindi ko maaamin sa sarili ko na ako'y makasalanan. So, ipagpatuloy lang po natin. Okay po, kasi challenge nga po yan ng ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin, kung nahihiya pa po tayo, share lang po tayo ng Bible verses. Kahit sa posting lang po, kung hindi niya pa kayang magsalita sa social media nyo, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X na dating ibon na tinatawag nila, sa TikTok, marami pong paraan. Wala po tayong pwedeng idahilan na Lord, hindi ko kaya. Kasi hindi po ba si Moses? Ilang beses po bang nagdahilan si Moses na hindi niya kaya? Pero ginamit pa rin po siya ng ating Panginoon. Ang ating po mga nakaraan ay magagamit po natin yan upang maipahayag po ang ating Panginoon. Kasi makikita po ng mga taong kakilala natin na 10 taon, 20 years na natin silang kilala, kung paano po tayo binago ng ating Panginoon. Our testimony, our walk with our Lord is a good part. Yun po ang unang-una nating pwedeng gamitin. Kung nahihiya pa po kayo, yung wala pa po kayong sa uladong mga verses, yung sa Romans, yung sa John, yun na lang pong testimony nyo eh. Testimony po ng bawat isa sa atin kung paano po tayo binago ng ating Panginoon. Ang unang-una lang naman po, yun ang share natin. And then pag interesado pa po sila, and then pwede nyo pong sabihin, sige, gusto nyo ba tayo? Mag-Bible study, magbasa tayo ng Biblia. Doon po, umpisa unti-unti lang po, one step at a time. Hindi po to sinabing tumakbo ka na or mabilisan mo.
dahan-dahan lang po, lalo na sa mga nagbago pa lang po, one step at the time po. Hindi po sinasabing, hoy, gawin mo na yan, kailangan makasampu ka sa isang araw. Wala pong sinasabi ang ating Panginoon ng ganon. Ang sinasabi lang po ng ating Panginoon, go and preach the gospel. We have to tell everybody na lahat po tayo makasalanan. Kahit yung pong mga babies, mga bata, meron na po. Kasi nga po, dala-dala po natin yung nangyari, ginawa po ng kanununuan natin ng ating pong unang magulang na si Adan at Eva. So, after po nun, yung mula kay Adam at Eva na nagkasala, lahat po tayo may mga kasalanan na po tayo. So, kailangan po natin ipaliwanag yun. May mga tao pong ayaw tanggapin na sila ay makasalanan. Okay lang po, ipagdasal na lang po natin yun. Huwag po tayo makikipagtalo, kasi po, hindi po maganda. Iiba na naman pong isipin, ay, yabang mga ganyan. So, pag may nagagalit po sa atin, huwag na po tayong sumagot. Ipagdasal na lang po natin yung taong yun. Kung may sumisira man po sa atin ng patalikuran, ipagdasal na rin po natin yung taong yun. Lahat po ng makakasaluhan natin, hingi po tayo ng tulong sa ating mahal na Espiritu Santo. Okay po? Ang lahat po nga sinasabi dito, each coach and athlete, yung coach, sino po yung mga coach? Ang coach po natin yung ating mentor, pastor, leader ng bawat cell group, elders sa simbahan, mga deacons, sila po yung ating mga coach. Sino yung mga athlete? Tayo po. Tayong mga naniniwala sa ating Panginoon. Kailangan po nating tularan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po pare-pareho ang mga istorya natin. Ang bawat isa po sa atin, iba-iba ang nakaraan. Pero ito po ay magiging magandang impact sa mga taong ating pagsasabihan. Huwag na po natin ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Gamitin po natin yung atin. Tayo po mismo, kung paano po tayo binago ng ating Panginoon, yun po ang i-share natin. Hindi po natin kailangang gamitin ng ibang tao. Kasi parang sasabihin nila, bakit ikaw ba? Hindi ka ba na bago? So, kailangan po tayo. Yung sarili po natin ang ating iisipin. So, yung pong nakikita ng mga kapitbahay natin, mga kapatid natin, asawa, anak, na magbabago, magandang impact po yun sa kanila kasi makikita nila, makakapag-isip sila, aba, itong taong to akala mo kung sino yan. Kita mo naman ngayon, ibang-iba na siya. So, impact po ito. Malaking impact po ito. Kumbaga nga sa atleta, hindi po ba? May atleta na mga mahilig silang mag-practice, mahilig silang mag-gym, sila po yung tumatanyag. Yung mga iba nilang kasamahan na kontento na lang na, parte naman ako ng grupo na to, okay lang ako. Pero wag po tayong ganun. Habang lumalago po tayo sa ating Panginoon, habang tumatagal po tayo sa ating paglakad, tayo po ay kailangan ding manghila ng iba. Tayo po ay kailangan mag-encourage ng mga ibang kasamahan, ng kasamahan ng mga ibang kapatiran. Pag may nakikita po kayong mga kapatiran na medyo natitisod, hilahin po nating pababa. Tulungan po nating tumayo kung sila po ay nadapa. Huwag na po natin silang lalo pang itulak palayo. Yun po isa ring challenge sa atin yun. Yung mga kapatiran natin na napapalayo sa ating Panginoon, sa kanilang takbo, lakad sa ating Panginoon, yung mga nadadapa po. Kailangan po natin silang hilahin pabalik. Kailangan po natin silang hikayatin. Marami po minsan nakaka-upset, nakakalungkot kasi hindi natin sila mahigit. Dasal na lang po. Ipagdasal po natin sila. So, ready na po ba tayo sa ganito? Ready na po ba kayo sa ating susundin, sa ating panibagong yugto ng ating buhay? So, meron po bang pwedeng magbasa ng Isaiah 61
Isaiah 61 verses 1 to 3. Isaiah 61, 1 to 3. Amen. Kung wala naman po, palagay na lang po sa ating GC. Ito po, Old Testament po to ha, to bring good news. Ayan, kita niyo po, nasa Old Testament pa rin yan, nasa lumang tipan. Pagbigay tayo ng good news. Yung poor, hindi po ibig sabihin poor or yung mga mahihirap. Good news po doon sa mga wala pa po. Yung ang puso nila sarado. Kumbaga saradong makinig sa salita, sa bagong balita, sa salita tungkol po sa ating Panginoon. Heal the broken-hearted and proclaim freedom from captives. Freedom from sins. I-share po natin. Kaya po, ito sinabi to, yung Isaiah 61, 1 to 3. Kasi, ilalagay nga po natin, ipamamalita natin, ipapahayag natin kahit kanino. Dito rin po sa Hebrews 12, verses 1 to 3, we have to win the race. The race of life. We have to win people. We have to encourage one another. Alisin po natin yung distraction na nakikita natin ngayon. Yes po, yung ating mga social media, aminado ako. Minsan po napapatagal ako magtingin-tingin. Sabi ko, saglit lang, pero inaabot ako ng ilang oras. Pero, andito po. Kaya po ako napapatigil kasi yung puso ko may sinasabi. Sinasabihan po ako ng Holy Spirit, hoy, sabi mo, sisilip ka lang, nakakaisang oras ka na dyan. Yan dapat mong gawin. Gawin mo. So, ayan po. Kahit po ako, lahat naman po tayo may mga aray. Sa bawat sinasabi po natin, sa bawat speaker po, sa bawat nag-exhort, aray po lahat yan. Hindi po tayo pwedeng hindi tamaan eh. Kasi po, salita po ng ating Panginoon. Salita po ng ating Panginoon ay para po tayo ay baguhin. Okay po? So, focus lang po tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa nag-iisang. Okay po? Persistent. Kailangan po, wala tayong sablay, wala tayong tigil, wala tayong pagod. Yes, nakakapagod po sa katawan, pero through the Holy Spirit, tagabay po ng Holy Spirit, tuloy-tuloy lang po tayo. Okay po? So, ito pong isa pa, 1 Peter 3, verses 13 to 15. Okay po. 1 Peter 3, 13 to 15, we have to encourage one another. Embrace the sufferings, righteousness sake. Parang ang hirap di po ba? Kasi ayoko dyan. Hindi naman nakikinig yan eh. Lagi na lang sinasabi, naniniwala ako. Ay, okay lang po yan. Encourage pa rin po natin. Kahit ayaw natin. Pero andyan po sa kautusan. Encourage believers to embrace sufferings. Yung mga problema po natin yan. Yung pong ating nararanasan, minsan po ginagamit ng ating Panginoon ang mga sakit. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po minsan sa sobrang busy na natin, galaw tayo ng galaw, nalilimutan po natin na kailangan din nating pagpahingahin ang ating katawan. 1 Peter po, ate. 1 Peter 3, 13 to 15. 1 Peter 3. 13 to 15. Okay po. Okay, thank you. Kailangan po natin encourage ang bawat isa para po tayo ay makalakad ng matuwid. Yes po, madadapa tayo, mapapakaliwa, mapapakanan. Hilahin po natin ang bawat isa. Itaas po natin ang bawat isa. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Kailangan po alisin natin yung takot. Yes po, hindi na mawawala naman yung takot kahit kanino eh. Pero alisin po natin yan kasi alalahanin po natin sino ba ang naninirahan sa ating puso. Hindi ba ang ating Panginoon? So, ito na po. May 4 pong question doon. Ang nakalagay po is, ipopost ko na lang po kasi ang 4 yun eh. What is your greatest sports accomplishment today?
ano yung pinaka nagawa mo ngayong araw na to? Siyempre po sa inyo, sa Japan at sa Pilipinas, pang ano pa lang yan eh. Kagigising nyo lang. Pero, meron na po kayong na-accomplish dapat. So, hindi ko na po kayo po, alam nyo na po yan kung ano po yung dapat yung ma-accomplish. What is your greatest sports accomplished today? Number 2, what is your role in God's Great Commission? So, ano po ba raw ang parte natin dito sa Great Commission na ito? So, number 3 po, how has God already written your story? Paano daw po isinulat ng ating Panginoon ang storya natin? So, 4 po, how can you use your story to impact others? Paano nga ba? So, bawat isa po sa atin mapapaisip yan. Kahit ako po napapaisip, ano nga ba ang nagawa ko? So, isa lang po siguro ang masasabi ko, yung pong naging instrumento ng ating Panginoon para tanggapin ko po siya sa aking puso. Ito po ay nung nasa military pa po ako. Naka-assign po ako sa Iceland. So, nakakatawa nga po eh. Nalaman ko kamag-anak ko sila nung nakabalik na ako dito sa Amerika. Ang kamag-anak ko po is yung asawa ng hepe ko, ng supervisor ko. Pero sila po ang naging ginawang kasangkapan ng ating Panginoon para talagang tanggapin ko na siya sa puso ko. So, nung pong sinasabi ko na nag-aaral ako, pinag-aaralan ko maigi yung salita ng ating Panginoon, na isinuko ko yung sarili ko sa full-time ministry, ang saya-saya po nila. Sabi nila, hindi daw po nila akalain ng isang siga sa Navy, ngayon marunong ng sumunod. Yun daw pong sakit sa ulo niya dati, na pala sagot, ngayon daw po ay marunong ng sumunod at nagiging mababa. Nagiging, kumbaga, andun na raw po yung humbleness ko. Kung dati daw po, is ako yung taong, bahala ka dyan, kaya kong gawin to, gagawin ko kay ayaw mo, kay gusto. Ngayon daw po, ibang-iba na. So, marami din pong impact na kahit nakapwa nating kapatiran, makikita rin po nila, lalo na kung sila yung naging tulay para po tayong magbago. So, meron po dito, ipopost ko na rin po yung dasal na sinabi po dito. Kasi meron dito na sinasabi na, God, I accept the challenge to join you on your great mission. Help to see the coaches and athletes you put in my path to impact the gospel. In Jesus' name, I pray. Amen. So, hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Sana po ay meron kayong nakuha dito sa ating lesson po today. So, bago ko po ibalik, dasal lang po ako. Father God, maraming salamat po sa ibinibigay niyong tulong sa akin upang maipahayag ko po itong katapik na pong ito, your great commission to take the challenge. Panginoon, maraming salamat po sa paggamit po ng bawat isa sa mga istoryang binago niyo po sa aming buhay, kung paano po kami dati noon, kung ano na po kami ngayon, Panginoon. Ito po ay dahil tinanggap po namin ang inyong anak na si Jesucristo sa aming puso. At ang nagbago po sa amin ay hindi kami, kundi kayo po mismo sa tulong po ng inyong anak, ng inyong Espiritu Santo, at sa tulong din po ng inyong salita, na kami po ay unting-unting nagbabago, binabago, upang pong marami pa po kaming mahikayat na maniwala at tanggapin ang inyong anak sa kanilang mga puso. Hallelujah. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na nandito sa cell group na to, sa nakikinig po sa live, at sa manonood pa po mamaya ulit. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Ang dasal kong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Back to you po. Salamat po sa pakikinig. Amen. Maraming salamat po, Mimi G. Nag-ano po ako, nag-off cam ako kasi, hindi, garalgal yung sound. Ayan. Bakit nagkakaganito ito? Pasensya na po, ang aking mga gadget pumapalpak, kaya
Pasensya na po. Okay naman dyan. Hindi po, yung sound ninyo sa akin, syempre sa live, pangit. Ayan. Ayan, garalgal talaga. Pasensya na po, i-off ko po yung cam ko, ha. Ayan, Ate May. Ayan, pasensya na, Ate May. Ayan, pag wala po akong cam, stable ang aking screen. Pag may cam po, gumagalaw siya, tapos garalgal ang boses nyo, kaya pasensya na po. I-off ko na lang para po sa ating nakikinig at nanonood. Ate May, good morning po sa mga manunood pa po sa live later on. Pasensya na po at magandang umaga pong muli sa bawat isa. At maraming salamat, Mimi G. Amen. Talagang binigyan niya tayo ng full recap mula sa ating day 1 hanggang day 7. Living a new life with Christ. At sino na po ba ang handang tumanggap ng challenge na ito? Handa na po ba tayong tanggapin ang challenge na ito? Amen? So sabi nga po, di ba? Sino ang handa na at totally convinced na mahila, madala ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, katrabaho. Hindi na natin sila titingnan. Sabi nga ni Mimi G kanina, pabayaan mo na kung ano man ang sinasabi nila sa'yo. Don't argue with them, don't fight back with them. Wala ka nang gagawin laban sa kanila. All you have to do is to pray for them because we have to be focused on our main purpose is to seek and save the lost, to lead them to Christ, to lead them to Jesus. Di po ba? Kung paano tayo na-lead ng ibang tao, gumamit ang Panginoon ng ibang tao para sa atin, ganun din po ang gawin natin. Let's take the challenge. Ang tagal na natin, mga kapatid, na naririnig ito. Matthew 18:19-20. Paulit-ulit na natin itong naririnig. This is the Great Commission na iniwan sa atin ng Panginoon. If we claim that we are Christian, we should have this kind of commission in our hearts. Wala na po tayong iba pang purpose kung hindi ang mamuhay para sa Kanya. Napag-aralan po natin dito that we are redeemed. We are bought by a high price. It's the blood of Jesus. So the blood that runs through our veins is not ours anymore. It's Jesus' blood. Ang katawan natin, ang mga pagdurusa natin, hindi na dapat natin ito pinagdaraanan. Bakit ating ninanamnam, pinahihirapan ang ating mga sarili at sinasabi, inaari nating atin pa rin. Sabi nga po kahapon sa aming topic, ang preaching na aming pastor, nung umakyat si Jesus sa langit, ibinaba na ang banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu ay nandito na sa atin, kasama na natin. Kaya hangarin natin na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu sa bawat gagawin natin sa ating buhay. Siya ang ating comforter. Siya ang ating encourager. Siya ang ating lawyer. So, lahat po ng pangangailangan natin nasa Kanya na. Di po ba? So, kailangan po natin na tayo ay mabautismuhan ng banal na Espiritu upang meron tayong kasama dito sa lupa, katulad ni Jesucristo. Nang siya'y bumaba dito sa lupa, iniwan niya ang pagka-Diyos niya sa langit. Bakit nagagawa pa rin niya magpagaling, nagagawa niya magpahayag? Bakit ang lakas ng loob niya? Kasi po kasama niya ang banal na Espiritu. After niya pong nabaptize, nanalangin siya, and while he was praying, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu through doves. So nagawa niya the challenge na tinanggap niya mula sa ating Amang nasa langit, to seek and save the lost, to die sa krus. Kailangan po matapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa. So tayo po, ano po ba ang misyon natin? Una, ang sarili natin. Pangalawa, ang ating mga mahal sa buhay. Pangatlo, mga tao sa paligid natin. Kung tayo nga po ay Kristiyano na we have the same purpose as Christ. So hindi na po tayo takot na tanggapin ang challenge na ito. Katulad po ni Brother Paz na naihalimbawa sa atin ni Mimi G, hindi po siya takot kung saan siya ihayo ng Panginoon. Iwanan ang kanyang pamilya sa Cebu.
Nag-decide siya in the midst of the trials, challenge sa kanyang buhay. May sakit si Papsi noon. Hindi niya alam kung kailan babawian ang buhay, pero he made a decision and God honored that decision. It hurts, yes. Hindi lamang po sa puso, sa bulsa, at sa mental, Panginoon. Alam ng Panginoon yan kung ano ang kanyang challenges ng mga panahon na yon when he said yes to God. And now, the same thing. Now that he established ang kanyang friendship, ang kanyang ministry, but God is sending him away. He sent away already. And he is very much willing, na magpagamit. Iniwan niya ang lahat. Nagdala lang siya ng konti na naman. So another na naman separation. Another bigat sa puso. But he's always willing to take the challenge that God is giving to him. At nagagamit natin ang kanyang testimony. Buhay na testimony. Meron pa po bang mas matindi ang sitwasyon sa kanya kesa sa atin? He left everything. Sabi po sa Biblia, hindi mo pa naiwan ang lahat. No one has left everything for my sake. Kasi meron pong mga nagsasabi, ihahayo mo ako, isama mo ako saan ka man tumungo. Subalit sabi ng Panginoon, wala pang nag-iwan ng lahat para sa akin. Sapagkat si Jesucristo, walang tahanan, walang pamilya, iniwan niya ang lahat. No place to lay. Yun po ang kanyang description sa kanyang sarili. Tayo po ngayon, we are given a great challenge. Hindi lang po ito, wow, ang ganda. Wow, I'm encouraged. Wow, ang ganda naman ng verse na ito. Ay, grabe, nakaka-convict sa puso't isipan. Subalit, asan ang gawa? Ang ating faith nai-steer, ang ating love nai-steer. Pero hanggang dun lang, our emotion was steered. Pero tingnan natin ating buhay. Balik na naman tayo the same reason. Kasi wala ako nito. Kasi ganito ako. Kasi ganito ang situation ko. Balik na naman tayo sa umpisa. It's one pattern. It's always happening like that. At ilang taon na po ang nakalipas, the same thing. Wala pong magbabago sa ating buhay kapag wala tayong binago sa ating desisyon, sa ating mindset, sa ating prinsipyo sa buhay, the point of view of our lives. Kapag wala tayong binago. Sabi nga po, di ba, empty your cup. If you can't empty your cup, how can God fill it again? Always, if we really want to follow, obey Jesus, we must empty our cup, empty our heart, empty our mind. Tanging ang mga inilalagay lamang niya sa ating puso't isipan ang ating sundin kung nais natin na makamit ang hinihintay nating gantimpala. God, thank you so much for pursuing in our lives. Allow us, God, na ma-pursue din namin, Panginoon, ang promises mo, ang plano mo sa aming buhay. Makita namin na ikaw ang life coach namin, ang mga coaches na inilagay mo sa aming buhay dito sa lupa. Nawa po, Panginoon, ma-appreciate namin sila sa aming buhay. Makita namin kung saan mo kami inihahayo. At tunay nga pong maniwala kami na meron kami, Panginoong, mga kapatiran, Panginoon, na willing, Panginoon, sumama sa amin, gumabay sa amin. Hindi lamang po sila nagkikriticize, nagko-convict, at nag-judge o nag-scold sa amin. They are our brothers and sisters who really care, speaking the truth in love. Courageous enough to speak the truth in love. We rebuke the lies of the enemy in our lives. Hindi sila, Panginoon, tunay na nagkikriticize sa amin. Kung hindi, nagsasabi lamang sila ng totoo. Alam nila at nakikita nila. They are just leading us to the right direction. Ibinabalik kami sa tamang daan kung saan mo kami inilagay. So that we will travel together. We will walk together and reach
the goal. Hindi po kami maligaw at tunay nga pong maabot namin ang iyong mga purpose sa aming buhay, the goal, kung saan mo ito isinet noon pa from the very beginning. Help us, O Lord. And we are very much willing, O God, to face the challenges, the training, O God, the transformation, the shaping, the molding, although it hurts, the disciplining moment. Nawa po, Panginoon, maging obedience kami, maganap ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging handa at matapos ito. Hanggat hindi kami namumold, paulit-ulit kaming i-form ng ating pattern. Sapagkat tayo daw po ay clay. At kapag may dungis, may bangis, may bitak, muli tayo niyan dudurugin at i-form uli. So every time na nagmamatigas tayo, mabibitak tayo. Pero kung tayo ay malambot, madaling i-mold, hindi tayo mabibitak, hindi tayo masisira, at hindi tayo sisirain muli para i-form uli. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maging obedient ang ating mga puso. Huwag na tayo maging makipagmatigasan sa Panginoon. Listen, hear, obey, and follow. Yun lamang po ang gawin natin upang tunay na maranasan natin. We will eat the fruit of its land. Ang pangako ng Diyos nawa, Panginoon, no? Mapanghawakan namin. Ama, sana nga po, Panginoon, ang mga naririnig namin, madali naming sundin. Madali namin magawa. Upang hindi na kami, Panginoon, masaktan sa bawat direksyon mo. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, sa pang-araw-araw na ibinibigay mo sa amin. Problems man ito, challenge man ito, sakit man ito, Panginoon. But we will master it, O Lord. We will master the basic through prayer, reading the Bible, fellowship, sa pagdalo, Panginoon, sa church, mga gawain, activities in church. Magagawa namin ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Tutulungan mo kami. Gagabayan mo kami, Panginoon. Ikaw lang at tanging sa iyo lamang kami, Panginoon, maniniwala. Yes, we will miss, we will sin, we will fall. As human, we will always be subject to error. Pero open po kami. Hinahumble namin ang aming mga sarili. Tinatanggap namin na kami ay tao, makasalanan, Panginoon. Pero magpapamold kami, magpapatransform kami sa iyo. Babangon kaming muli, hahawakan namin ang iyong kamay. Tatanggapin namin ito. Maraming salamat, Panginoon. Tanggap namin, we are not prideful, O God. Sino ba kami? Hindi naman kami perpekto. Tanggap namin, Panginoon, na kami nagkakamali. Nagkakamali sa salita, sa gawa. Tatanggapin namin ang mga challenges na itinuro sa amin ngayon ng aming kapatid na si Mimi G. And your challenge, O God, to seek and save the lost. To be really your disciple, spreading the aroma, spreading the good news, spreading the light. Maraming salamat po. At pangahawakan namin, we are a sure winner. Umpisa pa lang, sinabi mo na sa amin that we are a winner. Nabasa na namin ang umpisa at dulo ng aming buhay. Ang naghihintay sa amin, eternal life, crown of glory. So why waste our time na makipaglaban pa sa iyo, makipagtalo pa sa iyo, go against your will? Pakinggan namin ang mundo, magpadaya kami sa aming isipan at desire ng aming mga flesh. Para saan? Tapos na ang plano mo sa aming buhay. Alam na namin that we are a sure winner, we are more than victorious, we are more than conqueror, O Lord. Subalit hindi namin mapanghawakan. God, activate our faith na tunay nga po na maniwala na kami katulad ng panunood sa sine. Alam namin na ang huli. Minsan hindi na exciting kasi alam na namin ang huli. Away man sa umpisa pero sila din at the end. May forever sa pelikula. Nawa po, Panginoon, paniwalaan din namin na may forever, may eternal life sa buhay namin.
Kaya naman matuto kaming mag-depend sa inyo, mag-rely sa inyo upang yung forever life na yan, eternal life, forever happiness, forever praising, ito po ay maging totoo sa aming buhay, hindi lang namin mabasa. Ito po ang kagandahan sa amin ngayon. Hindi katulad ng mga disipulo noon. Wala silang Biblia na mababasa na hanggang dulo na sigurado na sure win na kami. Hindi katulad ngayon. Basang-basa na namin. Sila noon, hindi pa nila alam ang dulo. Kami, nabasa na namin ang umpisa from the beginning hanggang sa Revelation. All we have to do is to obey. To go, not to go against your plan. Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasunod kami sa iyong plano. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatiran. Sa Ate Lily, si Brother Paz, Panginoon, na nandito, si Ate Cathy, si Sweet Mary Grace, oh God, na umaga pa lang, talagang excited na yung empathy. Talagang merong empathy, Panginoon, sa bawat isa na ipapasa niya. Grabe, maraming salamat po kay Sis Maria, Panginoon, Sis Mais, Sis Nancy, si Mimi G, na always willing to serve, na willing na maihayo din, Panginoon. Her experience, oh God, shaping us, oh Lord, encouraging us. Maraming salamat. Kay Sis Eden, oh God, ano man ang kanyang mga pinagdaanan, grabe. It's an encouragement to us. Ilang ulit man siyang natisod sa tao, Panginoon, hindi mo pa rin siya pinayagan, O God, na maligaw at malaglag. Babalik at ibabalik mo siya, Panginoon. And thank you so much, O God, sa kanyang pag-respond. Ganon din po kay Nanay Merlita, kay Sis Maricar, Panginoon. Maraming salamat, O God. In spite of the challenges, O God, despite of all those difficulties na nararanasan niya at patuloy niyang nararanasan hanggang ngayon, Panginoon. Still, hindi mo siya binibitawan. Patuloy mong sinusuplayan. Maraming salamat, O God, sa buhay ni Sis Marie, ni Sis Maridel, Panginoon. Malapit na, Panginoon. Pareho silang manganganak na, Panginoon. Si Sis Marie, ang kanyang baby, Sis Maridel, ang kanyang faith na nanganganak na, Panginoon, at tunay na ilalagay sa challenges, Panginoon. Kayo po magpatuloy na magbigay ng suporta sa kanya. Kayo lamang po ang nakakakita ng bigat ng challenges na hinaharap niya araw-araw, ang ups and downs ng kanyang pananampalataya. Subalit, hindi mo siya binibitawan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Gina Coramochi, Panginoon, ni Sis Rhea, the challenges, Panginoon, sa kalusugan, sa pinansyal, Panginoon, sa pakikipagkapwa-tao, Panginoon, hindi lamang sa pamilya, Panginoon, sa ibang tao din, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sis Beth, kay Sis Karen, maging sa buhay ko, Panginoon, at sa buhay ng mga kapatiran ko na wala dito, hindi nakapag-join, una-una na, Panginoon, dahil may maaga ang pasok, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa buhay ng aking mga kapatiran, ng aming mga pamilya, Panginoon. Itong desafio, itong challenge na ito, wala po, Panginoon, na makakapaghinder sa amin. Maging ang laban ng ang atake ng kaaway, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon. You're our lawyer. Ano man ang atake ng kaaway, ikaw lagi ang magtatanggol. Ikaw ang aming shield. Ikaw ang aming shepherd. You're everything, O Lord. Kaya naman, Panginoon, knowing this, nawa po, Panginoon, O God, maging matatag kami. At tunay nga po na magtiwala kami sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito. Araw-araw, O Lord, ginagabayan, tinutulungan mo kami. O tenoto sama higuro o mimamote kurete, tsuyukush te kurete, taske wa tai te kurete, kansha shimasu, subete o kami-sama ni sasagimasu. Maraming salamat. Kaya naman ang lahat ng bagay na ito ay inaalay namin sa inyo, Panginoon. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng suporta. Tadoritsuke rumade, O God. Yuki o dashimasu.
イエス様は私たちの共にいるから。You're always beside us, walking with us, giving us the courage that we need, O God. Maraming salamat po sa buhay ni Lolo Caso, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ng mga asawa din po ng aming kapatiran na Japanese, O God. Kung paano po nagawa ng asawa ni Ate Lily na si Kawamura-sang, O God, na ibigay din ang kanyang buhay sa inyo, Panginoon. I-surrender, Panginoon, ang kanyang butsudan, Panginoon. Ganun siya nagtiwala sa inyo. Tutulungan mo po siya, Panginoon, O God, hanggang sa huli ng sandali ng kanyang buhay. Hindi niya igigiba pa kanyang faith. Yes, we're not perfect. Nagkakamali kami, Panginoon. Maging kay Kawamura-sang, Panginoon. Nagkakamali man, na liligaw man ang prinsipyo sa buhay, nadadala ng kahinaan, Panginoon, ng kanyang katawan. Subalit, mahal mo kami, arino mama, aishite kurete kansya shimasu. Wala kaming gagawin, Panginoon, para mabago ang pag-ibig mong ito. Nagkakamali man kami, nadadapa man kami, you're always there, O God. Nakalahad ang inyong kamay para kaming itayo. Subalit, isa lang ang pakiusap mo. Kung anong ginagawa mo sa amin, naway gawin din namin sa aming kapwa. Lalong-lalo na sa aming sarili. Ingatan namin ang aming relasyon sa inyo upang pagdating ng panahon, kasama kaming babalik ninyo. Pagtunog ng trompeta, maririnig namin ito. Hindi kami tulog, hindi kami bingi. Kasama mo kami, Panginoong, babalik sa langit. Ayaw namin maiwan. We don't wanna be left behind. Noko sarete yades. Ishunit ikitai desu. Tsuretekite hoshii desu. Tengo kumade. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hatid niyo kami hanggang sa langit. Ayaw namin maiwan, Panginoon. We don't wanna be left behind and stay in the suffering, O God. Dahil bibigyan mo, Panginoon, you will release the devil out of the pit. After that, siyang maghahari. And we don't want, O God, ito pa nga lang pong pandemic, hindi na namin halos makayanan, Panginoon. Lahat tumaas. Ang mask, napakamahal. Nagkaubusan ng pagkain. Nawala ng tao sa kalsada. Ang mga tao, nag-iiwasan because they don't want to be contaminated. Ito pa lang, pandemic pa lang, pinatikim mo na kami, Panginoon. Pinatikim na kami ng kaaway. What will it become pag nai-release na ang kaaway? And during that time, oh God, we don't want to be left behind. We don't want to put our lives daily para lang po wag mates ang aming mga faith. I-give up o hindi. And we don't want to receive that mark of the beast, O Lord. We don't want to be left behind, O God. Lalo na makita ang aming mga kamag-anak mahal sa buhay na pinapahirapan para lang i-give up namin ang aming mga faith. We don't want that to happen in our lives. Kaya naman po, Panginoon, habang may time pa kami, tulungan niyo po kami to change our minds. Tunay nga po na ngayon pa lang mag-decide na kami, gagawin na namin, Panginoon. Take every opportunity to save what we can save, who we can save. Una na ang aming sarili, 10 ng aming mga pinagpabahaginan ng iyong salita, ng iyong good news. Fukui wo minanitsu taite hoshii desu. Tendo shitai desu. Tulungan mo kami na makapag-evangelize sa kanila. To share the good news that there is heaven awaiting for us. Na matatapos, magugunaw ang mundong ito, tribulation will come, but we will be saved because we are chosen. Erande korete, yobarete, kansya shimasu. Thank you so much for opening this mystery, revealing this mystery sa amin. Nawa po mapahalagahan namin ito, maibahagi namin ito, at sila din, Panginoon, maligtas pagdating ng panahon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi namin ito maneglect, hindi namin i-negotiate ang salvation na to kay Satanas sa mga simpleng bagay lang. Sa social media,
Panginoon, sa konting alitan, konting criticize, allow us, Father, na hindi galit ang makita sa kanila, maramdaman sa kanila, kung hindi awa. Dahil sila mismo ginagamit ng kaaway. Di sila mismo, slave din sila sa kanilang kahinaan. Nawa, Panginoon, tumimo ito sa aming mga puso sa umagang ito upang matanggap namin ang challenge na ito. Huwag na kaming magpatumpik-tumpik pa. Huwag na kaming mag-andap-andap na ilaw. Kung hindi, kunin talaga namin ang challenge na ito. Accept the challenge and spread the good news. Spread the good news that there is forgiveness to our sins. There's a second life that's waiting for us. And that will be forever. Forever glory with the Lord. Maraming salamat po sa umagang ito sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo, Panginoon, upang magpalakasan kami dito, magtulungan. Mahina kami, Panginoon. We need each other to build each other up, to stick together, to flock together, to embrace our arms. Hindi kami bibitaw hanggang sa huli. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit nasa online lang kami, tunay, Panginoon, that we are truly bonded with your love by the power of the Holy Spirit. We will never be broken. Hindi kami mahihiwa-hiwalay, Panginoon. Sama-sama kami, Panginoon, hanggang sa pag-akyat sa langit. May mauuna, opo. Pero pagdating ng panahon, sama-sama kami, Panginoon, magdiriwang sa langit. Do not let anyone, O God, na maiwan katulad ng pag-iyak mo sa buhay ni Judas, sapagkat you promised to God that you will not let anyone be misled. Subalit merong isang kailangan magsakripisyo, katulad ng pagsikripisyo ni Jesucristo. Nawa ito po ay maging reminder sa amin every time na nangihina kami, we're almost failing, we're almost attempted to sin, O God. Naway may remind ito sa amin ng banal na Espiritu upang hindi kami tuluyang malubog, madapa, magkasala at manatili dito. Always give us a chance, O God, to repent. Walang guilty, but conviction of our sin, repent, and move forward. Maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga anak na patuloy na binibigay at pinapahiram mo sa amin. Nawa kami man po, kung ano ang aming pagtanggap sa kanila, ganun din po namin maibigay at maibalik sa kanila. We fail in so many ways. Kayo po, Banal na Espiritu, o aming Diyos, ang magpuno ng mga pagkukulang namin sa bawat isa. You will open our mind, broaden our horizon, at ang pag-ibig mo ang mananaig sa bawat isa. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Pasensya na po. Amen. Ayan na, magbubukas na ng video. Amen. Hindi po ako makakapagbukas, masisira ang try ko, baka na-restore na. Sige. Opo, para may kasama po ako sa sa screen. Oo nga po eh. Nasisira kasi, try ko. Hello. Ayan. Ayan, okay, stop crying na, no? Kasi, Nadala ko ng aking ramdam ko ang sa Imo. mga prayers mo. No? Salamat po sa prayer. Salamat sa prayer kanina ni Pandi, ni Sister Mary Grace, kapatid na Gina. Salamat sa isang napakagandang mensahe. Relate po ako. No? Relate po ako talaga. Kasi, wala. itong Great Commission na ito yung pinakahuling commandment ni Jesus sa Book of Matthew, di ba? Because hindi ito suggestion, it is a command for us Christians.
Ano ang sabi niya? No, di ba? Sabi niya, yung sa 20 na lang, sa 20. Turuan ninyo silang sumunod. Ibig sabihin, we need to teach them to follow Jesus. So, ano yung ituturo natin? Like, for example, no? Ano yung ituturo natin? No? Yung mga disciples noon, mga apostles ni Jesus Christ, wala silang libro, wala silang note. Ewan ko kung nagtitake note sila sa lahat ng itinuturo ng ating Panginoon sa kanila. On the Sermon of the Mount. Pero, wala nakasulat doon na sinusulat nila ang kanilang tinuturo ng Panginoon. No? Talagang nasa mind lang nila, nakikinig sila, focus silang sa pakikinig. Tinuturo nila. Kagaya ng isang karpenterong ama na meron siyang anak na naging katulong niya sa pagiging karpentero mula pa nung bata pa yung anak niya, hanggang sa tumanda na yung tatay niya, karpentero pa rin, hanggang siya nagbibinata, natuto siya kahit hindi siya nag-aaral. Natuto siya kasi nakikita niya ang ginagawa ng kanyang tatay. Kung paano maglagari, kung paano magsukat, even though he is not studying, he is not nag-aral sa school, ganun, pero he learned by experience. Ganun din po tayo. Kapag tayo ay nakikipag-isa kay Kristo, no? Kahit hindi tayo nag-aaral ng mga Bible school, no? Yun ang ating ituturo. Yun ang ibig sabihin dito. Yun ang ating ituturo sa ating mga kinahayuan. Kung ano yung naging buhay natin na kasama natin si Kristo. Ang ganda nga ng umpisa nung mensahe ni kapatid na Gina eh. Kasi, look at us before. Looking back, tayo, ano ba tayo dati? No? And then, parang may pride tayo, godly pride tayo na ito na tayo ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin, no? The work of the Holy Spirit. Pero, ano po ba yung ito? Maraming beses sa Biblia, mababasa natin na sinasabi, learn, teach, sabi niya, yung take my yoke, no? Take my yoke sapagkat magaan ito and learn from me. Matuto kayo sa akin. So it's about learning, no? Dito naman, teach them. Pero iba po kasi ito yung nung nagkaroon kami ng fellowship ni Pastora Vicky dito sa bahay nila. Ito yung una kong natutunan sa kanya. If we teach, kung magbahagi tayo, dapat pagbahagi tayo ng may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Meron tayong, nasa atin ang banal na Espiritu kapag tayo ay nagsasalita. Matthew 7:28 to 29. Basahin po natin, no? Matthew 7:28 to 29. Ano sabi dito? Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Nagturo si Jesus Christ dito eh. No? Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan. He teaches with authority. He teaches with power. No? Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi minsan may nagtuturo na kung ano lang knowledge natin, sinishare lang yung knowledge natin, di ba? Ito yung nabasa ko, ito yung naintindihan ko, sinishare natin. But that is not the way, no? Hindi yun ang tamang pagtuturo. Dapat kapag tayo ay nagtuturo with authority na nanggagaling talaga sa Panginoon, with authority na ibinibigay ng banal na Espiritu sa atin. Kapag tayo ay nagtuturo, makikita sa atin na we are authorized by God. No? Na talagang nandun yung power, nandun yung kapangyarihan. Kaya minsan, alam niyo po, minsan kapag tayo ay nagtuturo, kapag ikaw ay punong-puno ng banal na Espiritu at ikaw ay nagsasalita, mapapansin mo sa mga nakikinig sa iyo, nakaganga, nakaganon. Ayaw bumitaw, nakatitig sa iyo. Why? Because the Holy Spirit is being shared kapag tayo ay nagbabahagi. Parang ayaw nating bumitaw sa pagtingin sa pakikinig. Ayaw nating ma-disturb because of the Holy Spirit na binabahagi natin, no? So yun po. Dapat po, when we teach, hindi lamang tinuturo natin ang ating nalalaman, binabahagi natin ang ating knowledge or ang natutunan, we should share to them with power, kagaya ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So paano po natin malalaman yan? Dapat magkaroon tayo ng life experience with Jesus Christ, no? Dapat meron tayong naranasan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ituturo natin, kagaya nung
sinabi kong analogy kanina na bakit ba nakakapagturo tong taong ito kung paano magkarpentero? Never naman siya nakapag-aral ng carpentry. It is because he is with his father from his childhood to adulthood. Nakikita niya ang kanyang tatay na nagkakarpentero gumagawa. Kaya alam niya kung paano ang tamang paglalagari, alam niya ang tamang pagsukat, alam niya kung paano gagawin ang isang chair, alam niya kung paano gawin ang isang mesa because he saw it firsthand. Ganon din tayo, dapat ganon tayo ka-focus para makapagturo tayo. Kasi ang sabi, turuan niyo sila. Ano yung ituturo natin? Di ba? And then, alam niyo po yung challenge, no? Yung challenge. It is the second time of God sending me to a place that I have never been before. No? San Jose, dati, nakapunta na ako doon, pero panandalian lang, yung sa youth camp. Hindi ako hindi ko sila nakilala. Actually, hindi ko talaga, nung sa youth camp ay hindi ko kilala na si Sister Buena pala ang may-ari ng lugar na pinagdausan. Hindi ko sila kilala, no? And then, second is, itong Zambales, no? Malayo. Alam niyo po, nung isinend ako sa Zambales, kinagabihan, alam ni Buddy to, no? Na talagang lungkot na lungkot ako. Talagang parang ayaw kong umalis. Lord God, bakit po ba? Napakalayo nun, Lord. Napakalayo po ng Zambales. Ba't mo ako doon ipinadala? Alam niyo po, ang bulong ng Diyos sa akin, sabi niya, Ramil, galing ka ng Cebu. Ano ba bang layo ang sinasabi mo? Dati ka nang malayo. Sabi ko, oo nga pala, Lord. Send me. Send me. And then, I asked again, Lord, ano po ba ang mga tao doon? Lord, please give me their, sabihin mo sa akin, ano ba ang mga background ng mga tao? Are they loving? Are they hospitable? Walang sinabi ang Diyos sa akin. Wala talaga siyang sinabi. No? Talagang, ang sabi niya, pumunta ka doon. The reason why God doesn't say anything, no? Sa mga detalye ng pupuntahan mo, He doesn't give me the details eh. He doesn't give me the details, ano ang madadatnan ko doon. The reason why God didn't say anything about the details of the place that I am going is because God wants us to experience firsthand the details. No? Dito naranasan ko ang kanilang hospitality, ang kanilang warm welcome, ang kanilang pagmamahal na isang tunay na kapatid. Naranasan ko, na-experience ko. So sabi ko, Lord, thank you. Hindi mo sinabi sa akin kung anong madadatnan ko rito sapagkat ipinaranas mo sa akin ang madadatnan ko rito. No? Ipinaranas. You are extending your arms. So yun po, araw-araw po tayo may challenge. No? Araw-araw po tayo may challenge. Pagising natin sa umaga, andun na yung challenge eh. Kanina pagising ko, naglalakad ako, nakita ko yung nagtitinda ng malunggay. So it is a challenge for us to greet them. Good morning, God bless you. Kumusta po kayo? No? Araw-araw, every time, merong challenge sa atin. Pero kaya lang, kailangan yung challenge na yun ay tugunan mo. At yung pagtugon mo ay talagang totoo, ang gagaling sa puso. Hindi lang yung, hi, hello. Talagang yung brotherly, sisterly greetings ang ipapaabot mo sa kanila. Para maramdaman naman nila, may bahagi mo naman sa kanila yung natutunan natin kay Kristo. Kahit sa mga gesture lamang natin, no? Yung mga ganon. So, again, ito po, no? Yung turuan natin sila. Yan po, dyan po tayo mag-reflect. Turuan natin sila. Because it is a command by Jesus. It is a command na iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Na iniwan niya sa atin mismo. The question is, ano ang ituturo natin? Di ba? So, faith has to, dapat kasi ang faith ay meron ka ring, ang faith ay hindi lamang yan, dapat meron yang kasamang obedience, no? Faith and obedience dapat magkasama lagi yan. So, nananampalataya ka nga, pero hindi mo naman ginagawa ang sabi ng ating Panginoon, na turuan mo sila, no? So, yes, susunod na tayo. Yes, tuturuan ko po sila. Susundin ko po ang iniutos mo, Panginoon. Magtuturo po ako. Ang question again is, ano yung ituturo natin? So, we need to experience Jesus in our life. At kapag na-experience na natin ang si Kristo sa buhay natin, yun ang ating ituturo, yung mga naranasan natin kay Kristo. Kung
wala man tayo, hindi man tayo na nakamemorize ng mga scripture sa Bible, ituro natin sila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. No? Umiikot na po kayo lahat. I don't know if you're still there. So, Nandito po kami. baka po, Malinaw po sa Okay akin. po. Okay po. okay po, no? So, yun lang po, no? Dapat, we should venture out. Minsan, hindi sinasabi sa atin ng Diyos kung ano yung pagdadalhan niya sa atin doon. But, kagaya ni Abraham, ang sabi niya, pumunta ka doon sa lugar na yun. No? Basta, gagawin kitang doon. Every place, every utos ng Diyos, meron siyang purpose. I-share ko lang kahapon, no? After ng aming church service, meron lang po kaming napakaliit po ng congregation, no? Meron lang 6 elders, and then may 8 youths, and then pinakamarami ang kids. So nakikita ko yung kids, yung children, sila yung future congregation na pupuno ng church na ito. Amen. No? And then Hallelujah. nakikita ko yung needs dito na kailangan talagang mag-evangelize because iilan lang talaga ang members nakita ko. And then after ng service dito sa Katol, sabi ni Pastora Vicky, yung tinitirhan ko, at saka yung husband niya, si Pastor Danny, after ng service namin dito sa Katol, umuwi kami, nag-lunch, nag-prepare ng lunch, and then nagpahinga ako. And then maya-maya, tinawag ulit ako ni Pastor, sabi niya, Pastor, alis na ulit tayo, punta na ulit tayo ng Palawig, no? Ng Luan. Opo, sige po, kasi dalawa ang church dito. Ang sa Katol, and then isa, yung bagong bukas, brand new talagang simbahay pa lang, no? Sa bahay pa lang ang church. We travel for 1 hour and 45 minutes on a very rough road. Yung papasok na doon, galing kang highway, yung mula dito papunta doon, yung highway, okay, kasi napaka-smooth. Pero once nakakanan ka na, liliko ka na para mapuntahan mo yung lugar nila, pinakadulo, beachfront na, tabi na ng dagat, ang dami ng bangka, no? Beachfront na. Yun na ang rough road, talagang napaka-alikabok. Sabi ko nga, napakasipag ni Pastora. Tuwing linggo pumupunta siya rito. Talagang it is a challenge already. Ang road, ang place, ang travel, kasi tanghali kami pupunta ng 12:30. Yung pagod mo, hindi mo magkakaroon ka ng physical stress eh. Kasi nagmotor lang kayo, ganyan. Napakainit. Pero pagdating namin sa place, alam niyo po, mawawala ang pagod niyo kasi alam niyo yung makakita ka ng isang bata na ang sigla-sigla nung makita na kayo, yung makita yung daddy niya, makita yung mami niya na umuwi galing work, na talagang ang welcome. Ganun po ang mga Christian doon na naghihintay sa amin. Andito na sila! Diretso sila punta doon sa simbahay. Puno agad ang simbahay. No? Kung hindi ganun ang ine-expect ko, siguro ang ine-expect ko kasi tatawagin pa sila isa-isa kasi di ba ganun yung mga baby Christians, yung mga hindi pa bago pa lang na maghihintayan ganun, pero doon po pagdating namin doon unti-unti datingan sila, nakabihis na, bagong ligo, talagang pinaghahandaan nila ang simbahay na gagawin. Andun na, naka-arrange na yung chair. Ang chair po, no? Ang chair is 6 sa front, 6 sa likod. 12 chairs lang. Pero punong-puno ang chairs. Kulang pa. Meron pa nakatayo sa gilid. Meron pa mga nakatayo. Tapos nagsabi pa, sino magtuturo sa amin, mga bata? Ganun pa ang mga kids doon. Andun yung sigasig nila. Andun yung eagerness nila to learn. And then nabigyan ako ng pagkakataon, sabi ni Pastora Vicky, Pastor, pwede ka mo bang kumanta para sa worship? Sabi ko, ay, hindi po yung boses ko sa pagkanta. Next time na lang po siguro magpa-practice ako. Pero sabi niya, sige, ako na lang ang kakanta, ikaw na ang magpipreach. Kasi siguro hindi mo na kailangan mag-practice mag-preach. Sabi ko, sige po, opo, ako po mag-preach. Nakapag-preach po ako, no? And then, dumating ako sa time na sabi ko, because of our faith, no? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kasiguruhan ng ating kaligtasan. And then nagtanong ako, sino po sa atin ang sigurado nang mapupunta sa langit kapag tayo umalis? 3 lang ang nag-raise ng kanilang hand. So sa 12 na yon, maliban sa mga nakatayo, sa 12 na yon, 3, merong 9 souls na hindi sila sure. So it gives me more motivation
nababalik ako doon. Ang sabi ko, Pastora, di baling malayo. Kailangan magkaroon tayo ng midweek, doon, para maalagaan natin sila. No? Napakalayo, napakainit, napaka-rough ng road, napaka-alikabok. Pero napakaganda po ng ipinakita ng Diyos nung kami dumating dahil nandun na sila naghihintay para sa salita ng Diyos. It is worth it, no? Kasi makikita mo na sila ay talagang nagdanais na makapakinig sa salita ng Diyos. Ang dami nilang pwedeng gawin, pero inaantabayanan nila ang pagdating doon. At walang signal doon. Walang signal ng cellphone, hindi ka makapag-cellphone doon. Walang signal. Ewan ko lang yung iba, kasi ako broke. Wala talaga, hindi ako makapag ng open ng messenger man lang, ganyan. Kasi nakita ko, nung ako ng phone, nakita ko ang message ni Pastor Alin, kumusta ang service dyan? So, nung nag-reply ako, hindi ako makapag-reply. Sabi ko, walang load dito. So, yun po. No? Isang maliit lang na kwarto, na bahay. And then, nilinis nila. Punong-puno po, punong-puno. So, praise God, yun po ang una kong experience dito about sa Pioneer Church. Yung bagong-bagong bukas na church na talagang nakita mo na kahit tanghaling tapat, no? 12:30 kami umalis. Dumating kami doon ng mga 2:30 or 2, ganun. Or 2:30 kami nakapag-start. Ganun, no? Andun sila lahat, hindi alintana ang init. Talagang nandun sila nakikinig. Ang sabi pa nga nila, di ba bago si Pastor? Saang church ba galing? Ganun yung mga nila. Talaga yung pag-welcome nila sa akin ay, sa amin, no? Pag-welcome nila sa amin ay napakaganda na po ng welcome nila. At humihingi sila ng, kung maaari po daw sana, ay umaga na gagawin ang service doon. Kasi, hinuli namin sila, after dito ng service, sila ang susunod. So, yun po ang pag-uusapan namin next time na nandito na ako. 4 na kaming pastor, baka pwedeng umaga na rin doon. So, yun lang po ang masishare ko. Marami po salamat sa pagkakataon. Thank you po. Praise God po. Amen, amen. Nakakatuwa naman. Grabe, touch na touch ako. Habang nakikinig po ako, sabi ko, grabe, na-imagine ko yung church namin. Maganda, may kumpleto, tapos punong-puno din. Punong-puno ng air. Grabe. Challenge ako. Sabi ko, God, bigyan mo ko na, napapray talaga ako, God, give us that strategy, give us the wisdom, give us everything that we need para po makater namin. Di ba, madala naman namin yung mga tao, di po ba, magamit mo kami. Alam niyo po ba, habang nagpiprayo kanina, talagang, I was moved. Sabi ko, God, hindi po ako kasi parang, tino-convict ako ng Holy Spirit. What are you doing, Jeanette? You've been there for how many years? Tapos ganito. Talaga sabi ko, God, sorry talaga. Sorry talaga. And sabi ko nga nais ko po talagang humingi ng ng kapatawaran kasi we're not giving my best, di po ba? Sila, sabi mo, hindi tumitigil mag-evangelize pagkatapos dito pupunta doon, di ba? Oh my God, hindi tuloy maputol yung luha ko. Sabi ko, namaga tuloy, ang bilis pa namang mamaga naman ko. Grabe, sabi ko, God, hindi, siguro kaya inalaw ni God na mag-off cam ako para kaya masyadong ma-static yung sound para daw manahimik ako at makinig at wag muna ako mag-cam para mailabas ko talaga. Hindi, nag-internalize ako ng script ko. Pasensya na po kayo. Hindi, talagang nangungusap po ang Panginoon sa akin, kasi matagal na niya sinasabi, you have to evangelize, you have to lead, you have to do this, ganon. Pero hanggang salita, kailan na po tayo, mag-evangelize tayo. Prayer, andyan po yung prayer namin, kasi wala na nga kami sa At alam ko yung mga kapatiran ko dito, is nag-evangelize sila in their own way, pero God is asking us na talagang mag-evangelize. Yung mga nilalagay niya sa puso't isipan ko, hindi ko naman ginagawa, and it really hurts me. Nakaka-broken hearted po pero maraming salamat sa ginagawa ng Panginoon at patuloy niya talaga tayong kinakausap. At salamat talaga dahil binibigyan niya tayo ng chance na gawin talaga kung anong pwede pa nating magawa para sa Panginoon. And sabi nga po, di ba,
laging ang Diyos nakaabang sa ano natin, sa pag-uumpisa muli. Kaya, yun ang importante, hindi yung pagkadapa, kung hindi yung pagtayo at pagbabagong buhay. Ano po? So, salamat sa Panginoon sa mga pagkakataong ito. Grabe. Salamat, Pastor. Ano po? Ano po ba sabi mo, walang wifi o walang load? Parang hindi ko na unawaan yun. Sabi niya kanina, ay wala po dito, Pastor, walang load. Wala po bang load o walang wifi? Walang antena. Hindi makasagap. Kasi ganun ba siya ka? Walang signal yung ano niya, yung globe daw siya, kaya walang signal. Di ba sa Pilipinas, globe at saka smart lang. Opo. So parang, kasi dito sa States, may Verizon, may AT&T, may, ano pa ba, T-Mobile. So depende sa, kung kanino ka ano yung carrier ng phone mo. Kasi may time na, pag nasa ibang lugar ka, bigla kang nawawala. Ano? Yun na ibig sabihin ni kapatid. Wala siyang, yung load, yung hindi load, kung walang signal yung phone niya. Ayun po. Wala po talaga signal. Walang signal doon. Kahit na umakyat ka sa kahit umakyat ka sa mataas na lugar. Ay, hindi mo kailangan umakyat kasi nandyan ka, kailangan. Alam mo na, nagpipreach ka, nandun ka sa bundok. Pero dito po, napakalakas na signal, full bar dito, no? Dito sa lugar na to. Pati doon sa Katol, sa church namin. Ang church namin dito is malalakad lang pala. Paglabas mo ng highway, kakaliwa ka, lalakarin ko lang. Nilakad ko kanina, kanina eh. Napunta doon sa church, tapos bumalik para papunta rito. Nag-walking po ako araw-araw. Bawat Wow. umaga pala. Ang galing naman. Ang galing naman ng Panginoon. So, ibig sabihin po, yan na po yung lugar mo na talagang diyan ka na mag-stay. O hindi pa rin? Hindi pa rin po. Bali Temporary. temporary kasi doon sa tabi ng church, meron doong napakalawak na lugar, ilalim ng mangga. Doon kami magtatayo ng kubo para sa Wow. pastoral. Magtatayo kami ng kubo, yung humble na kubo lang na talagang mga kawayan lang lahat. Sabi ng leader ng elders kahapon, si Brother Rick, sabi niya, sa materials wala tayong problema kasi napakarami ng aming bayog, napakarami ng aming kawayan, meron akong mga kahoy dyan, yung gagawa lang talaga ang wala. So tinanong niya ako, marunong ka bang magkarpentero? Sabi ko, marunong po, kahit na hindi naman po ako buster, pero kaya ko pong makapag-pok-pok-pok, ganon. Siya, sige. Tutulungan ka namin, gumawa tayo ng pastoral mo. Para, sabi pa nga niya, pero kung habang ginagawa pa natin, pwede ka munang tumuloy dito sa amin. Wow. Sabi naman ni Pastora Vicky, ay wag, doon muna siya sa amin habang hindi pa ginagawa. Para may kausap naman kami doon. Sabi na gano'n, nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung gano'n. Sabi naman ni Pastor Rick, hindi, kasi baka hindi siya, doon, baka nakaka-istorbo siya sa inyo. Hindi, okay lang. Kasi yung higaan na ginamit niya ay higaan ng isa niyang anak na nag-aaral ngayon. So, walang gumagamit. So, doon lang siya. Nakakatuwang kausap si Pastor, hindi tumitigil sa kasasalita. Doon kami para kaming may radyo doon na nag-i-evangelize. Para daw akong radyo na laging nagtuturo sa salita ng Diyos. Sabi ba, yung po ginagawa ko doon, tinatsyang, araw-araw po. Buti nila po, hindi sila nagsawa sa akin doon. Always sharing the word of God. Kakatuwa naman. Di meron ka na pong meron ka ng katunggali. May katunggali ka na. May katapat ka na. Salamat naman. Nakita po kami dito si Pastor Vicky, husband niya si Pastor Danny, tapos ako kami nag-usap-usap na nagpe-fellowship kami. Amen. Salamat naman po at tunay nga na ang Diyos na humayo sa inyo ay talagang inayos ang lahat. Inaayos ang lahat. Pati tirahan, pati Naku, alam niyo po ba, ang sarap kayo mag-pioneering. Challenging, pero ang sarap sa pakiramdam. Parang kala mo, danas na danas, no? Yung isa nga po, yung isang member na pinakahuling dumating, mag-umpisa na kami na worship. Dumating siya, si Sister Nora. Dumating siya, meron siyang belt bag. Akala ko nagtitinda ba ng isda, gano'n. Tapos,
niya. Pero siya ipinasok sa bed bag niya. Ganyan. Tapos, katabi ko siya sa upuan. Sa harap niya ko upo eh. Kasi, bago ako nag-preach, kantaan ko na prayer muna. Katabi ko siya. Tapos, sabi ko, Alex, di ba? Si Gusto na kalang tindahan. Alam mo, may sumilip siya. Sabi niya sa may pintuan. Nora, 7:13. Sabi ni Nora. Wedding. Wedding. Opo. Yung pinanggalingan mo, Brother Paz, yung pinanggalingan mo, bingo. Diyan naman, wedding. Opo. So, ito po yung mga challenges sa buhay natin. Sabi ko Amen. ay araw-araw may binibigay na challenge ang Diyos, no? Yung mga ganun. Makikita mo, magiging testimony nila yan. Amen, Magiging amen. testimony. Hallelujah. Yung mga ganyan. So, yun po ang masarap, yung masarap na hamon sa buhay natin yung manginginom, manunugal, masungit, yung mga ganyan. At kapag ka naging bahagi ka sa buhay nila at mararanasan mo, ma-experience mo ang pagkilos ng Diyos sa mga buhay ng tao, nakaka-bless po talaga, no? Nakaka-uplift ng spiritual life natin. Ang makita ang ganon. At kapag nakita natin sila na nandyan pa, is hindi tayo tumitigil, lalo tayong mamomotivate na mag-share, no? Not in a forceful way, not in a manipulative way, but sa pamamagitan ng pagbabahagi lang ng salita ng Diyos, no? Hindi natin ipinipilit sa kanila, hindi natin sila hinahawakan sa leeg, because ganun po ang mga ginagawa ng mga Pharisees, no? Nagtuturo din ang mga Pharisees pero ang sa kanila, lalatagihin ka para ka sumunod. Pero with God, no, with Jesus, binabahagi niya lang ang salita Nasa iyo na. Hinahayaan niya na ang banal na espiritu ang magko-convict sa kanila. Kaya nga dapat kapag tayo ay nagtuturo, dapat nasa atin yung power of the Holy Spirit kapag tayo ay nagtuturo para magkaroon ng conviction. Kasi yun ang magpapakonvict sa tao Hindi yung latigo mo Ang mga Pharisees, di ba? Pagka hindi ka susunod, paparusahan ka nila. Kagaya ng ginawa nila sa Panginoong Hesukristo. Nung hindi sumunod ang Panginoong Hesukristo sa kanila kasi mali sila. Ano ang ginawa nila? Pinersecute nila si Jesus. Pinapasan nila ng krus. Ipinako. Pinatay sa krus. Ganun po, no? Manipulative, forceful yung ways ng kalaban. Pero with Jesus Christ, talagang binabahagi lang natin ang katotohanan at hayaan natin ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. So, ganun lang po. No? Ganun lang po yung pagtuturo natin dapat. Let us teach with authority, with the power of the Holy Spirit. Hindi lang knowledge lang ang ating binabahagi na para ba tayo nagtuturo sa paaralan na ganito. Dapat makita din sa atin, no? Kapag tayo ay nagtuturo ng humility, dapat makita kasi paano tayo makapagturo ng humility kapag tayo ay very proud. Paano tayo makapagturo ng honesty kapag tayo ay napakasinungaling. Paano tayo makapagturo ng anong tawag nito? Calmness, no? Kapag tayo ay ano bang opposite ng calmness, no? Ganon. Aligaga. So, paano tayo makapagturo ng calm kapag tayo makikita sa atin na anxious tayo? Ano kaya mangyayari bukas? Ganon. So, dapat kasi makita muna sa atin yung mga bagay na itinuturo natin. No? Paano tayo makapagturo ng obedience kung tayo naman ay hindi nag-o-obey? No? Makita sa atin na tayo ay sumasalungat lagi. Sa tuwing may sinasabi tayo, meron din silang ready na agad na sagot, no? Yung ganon. Basta it is wiser to listen more than to say more, no? Mas maganda ang makinig ka talaga, makinig kaysa marami kang sinasabi. So yun lang po ang experiences ko. Marami pong salamat sa inyong mga prayers. At I would like to personally thanks Kapatid Gina, salamat po. At Buddy, salamat po. Kay Sister Ruby, salamat din po sa inyong mga support sa ministerial duties ng transition dito. Salamat po. Amen. Po, at ako ay dadako na sa pigiring ni Pastor Dari. Tutulong po ako doon pagbubuhat ng mga tubig. Kasi bubuhat
Tubig pag ganun. Tubig pa rin. Sa kabila, tubig. Dito, wala nang tingin na tubig, talagang gripo. Kaya lang yung paglilinis ng baboy is sa bomba. Sa bomba. Tutulungan ko siya sa pagbubomba para ano lang siya, splash na siya ng splash. So, isa po yan sa ano. Another. Pakita ko na dito. Ah, Para ibig sa- makatulong sa kanyang bibili. Ibig sabihin pala, mag-exercise ka na po. Mag-exercise ka na. Amen, amen. Maraming salamat. Ayun po, bago tayo magtapos, ano po mga kapatid sa live, maraming salamat po. Patuloy po tayo sa ating morning devo, Living a New Life with Jesus. Ano po, sama-sama po tayo na lumakad sa ating bagong buhay. Ano po, katatapos lang ng Holy Week at tayo po ay tunay na nagrepent and decided to have a new life with Christ. Ngayon po, magtulungan po tayo, no? Araw-araw, umaga pa lang, sabay-sabay na tayo, ano po, na magbasa ng kanyang salita, unahin natin siya upang the rest of the day will be blessed, protected, and guided by the Lord. And by the power of the Holy Spirit, we will have really a victorious life. Ayan po. Maraming salamat po pagsama sa amin. Araw-araw po ito. Ayan. Maraming salamat, Brother Paz, at sa mga kapatiran. Okay, salamat po. Okay. Maraming salamat po sa mga kapatid. Brother Paz, maraming salamat. The New Journey. Ayan po. Ang sarap, no? Ang sarap makinig, pero mas masarap po kapag nararanasan natin. So, inaanyayahan ko po kayo. Magpalakasan tayo dito every morning. 6 o'clock po ng umaga dito sa Japan at 5 o'clock in the morning. So challenging sa mga taga-Pilipinas. Ano po? 5 o'clock in the morning. Kaya I lift your name up high. Tinataas ko po kayo sa Panginoon dahil napakaaga ng 5 o'clock but you managed to wake up and be with us together. Such an encouragement po para sa amin. Ano po? Patuloy lang po tayo. Isang araw, lahat po ng pagpapagal natin, magbubunga at aani din po tayo. And you will see that the promises of God in our lives, tunay nga po, isa-isa magaganap po. Ano ibibigay sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatiran po sa online. Kung paano po namin ito natanggap, ganun nyo rin po ito tatanggapin. Sapagkat iisa lang naman po ang ating Diyos na sinasamba. At sa mga kapatiran po na nagbabahagi, nag-share, maraming salamat po. Nag-exhort, sharing your insight, sharing this live, sharing the messages. Ano po, lahat po yan, wala pong namimiss si God. Lahat po yan, counted yan para kay God. Yung pong presence ninyo, yung pong pagla-like nyo, pagpo-post nyo sa ating GC, yung paglalagay nyo po ng mga verses, lahat po yan, walang hindi napapansin at nakikita ang Panginoon. Everything is was noted to God. Ayan po. At every detail, talagang po yan, appreciated yan ni God. At siya po ang magbabalik po ng lahat. Siya po ang ating rewarder, siya ang magbibigay lahat, magbabalik sa atin. So, Godspeed po sa bawat isa. Kita-kita po tayo muli bukas. The same topic, pero po ibang devo na naman. And tayo po ay ililid po ni si Mimi Rose po ang day 1. Next po si Sis Marie, day 2. Tama po ba ang ating